tayo. Alin na po ako! Eh, biglang parang may... Hindi naman narinig yung parang kuliglig? Sorry, I'm just scared. Diyos ko. Hindi, pero ano, doon lang tumataas yung balibo ko kanina. Ay, parang, ano, basta biglang kinilabutan, tapos bigla yung kuliglig. Kaya para akong nasig. Sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. Because of the kuliglig. Sa kabila ng aming naranasan, nagawa pa rin naming tawanan ng takot na aming naramdaman. Ngunit hindi maikakaila ang mga pangyayaring hindi namin kayang ipaliwanag. Matapos naming makalap lahat ng aming nakuhanan, ipapasuri ang mga ito sa isang eksperto. Reflection siya. Si uniform eh. Oh? Oh? Ito yun, oh. Ito ba yung sabi niya? Ang uniform tingnan niyo. May light na pumasok from here to there. And then, when John walked here, may nag-reflect sa glass niya. Which is the one that's bouncing light pa ganon. Seemed to be in sync sa kanya, so I would think that's out of John's movement. Pero yung sa 10, yung galing sa window, ang ito may nagaling sa window. You know, bilog. Pang lumipad na bilog. Lumipad na bilog. But I don't know what it is. I mean, I'm just saying that it's not part of any light source or any area dito. Oh, that is weird. I've seen the dust trails pero yung dalawang parang bilog na yun, that appeared too bright for it to be, looking regularly like the dust trails that we've seen. I don't know what it is, but it's brighter than the usual, You never know, it might be, firefly. That might be kasi the design of the door. If it was closed. Since it's red wood It's reddish also. Sir, bakit sa bintana siya lumitaw? Ano siya doon? No. Reflection to ng glass. Might go to window. Maybe. Oo nga, sir. That's the doorway. Sa kabilang room. Ang imaheng lumitaw sa litrato na inakala namin na nasa salamin sa master's bedroom ay kuha pala mula sa katapat na kwarto. Ayon sa mga residente ng Santa Rita, kahit pa sinakop ang bayan ng mga Hapon ng World War II, payapa namang maituturing ang buong komunidad hanggang sa kasalukuyan. Kasi yung mga na-assign na Japanese dito, very civilized. Santa Rita's a very poor town, but the thing is, culture has always been our highest gift. And siguro, we were also very lucky that the Japanese who were assigned here, mabait din. So at the very least, they had a basic respect for the people they were in charge of. At naipagpatuloy nila ang pagiging likas na mahilig sa salo-salo at kasiyahan. Tapos pag may fiestas, may special occasions, overflowing yung simbahan. Parang sentro ng Santa Rita yung simbahan. Kaya naman ang may-ari ng Villa Epifania, hindi magawang iwan at ibenta ang bahay. Ano ang reason bakit hindi natin pwedeng ibenta itong bahay na ito? Legacy namin at saka, I promised before they die na aalagaan ko, hindi ibibenta. Kasi may sa amin itong bahay.
Sa 3 araw naming pamamalagi sa loob ng Villa Epifania, naramdaman namin kung gaano ito pinahalagahan, di lang ng kasalukuyang may-ari nito, kundi pati na rin ng mga minsay tumira rito. Marahil ang mga sinasabing kababalaghan na nararanasan sa bahay ay nagmumula sa mga kaluluwang patuloy na nagmamahal sa Villa Epifania. Dahil marahil para sa kanila at kay Mrs. Marieta, higit pa sa bahay ang Villa Epifania. Para sa kanila, ito ang bantayog at magiging bantayog ng kanilang alaala. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Jay Taruk at ito ang Eyewitness.